Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. At ito mo lang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayugo na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Previously, pinag-usapan natin ang criticism. At in-start na natin, pero nag-intro tayo tungkol doon sa logic. At ipagpatuloy natin ngayon na pag-aralan at i-discuss yung masama ba ang criticism. Napag-aralan natin previously na ang criticism ay disapproval of someone or something based on perceived faults or mistakes. At napag-discussan din natin na merong dalawang klase ng criticism. Unang-una, meron tayong sinasabing destructive criticism. There are two kinds of criticism. Destructive criticism. May mga tao talaga na nagkikriticize, kagaya ng ginagawa ng politika ngayon. Nagkikritik sila para masira ang nasa administration. Pagamat hindi naman lahat ng criticism ay masama, pero uso talaga kung kailan malapit ang eleksyon, i-criticize mo yung presidente para makilala ka. Yan naman ang nangyari noon eh. Lalo na nung panahon ni Cory noon, nandyan na yung criticism. Ngayon, lalo na nung panahon ni Gloria, kasi totoo naman kasi, na medyo lahat ng requirements ng documents ng panahon ni Gloria na doble. Imbis na na-minimize yung requirements. So, nung panahon na yon, sumikat ka kung i-criticize mo si Gloria. Kaya nga sabi ni Gloria sa ex-President Gloria sa kanyang apo, kwento lang ito. Ano kayang gagawin ko para matuwa ang tao sa akin? Sabi daw ng apo, pag nasa eroplano ka, tumalon ka, matutuwa sila sa iyo. Kasi siguro ito ay ginagawang kwento, parang panira lang kay President Gloria noon. Nakita natin si Jenky Soliman, lumaban, itong iba. Kaya yung nag-criticize kay President Gloria, nanalong senador. Kaya yun ang usong-uso ngayon, destructive criticism. Ngayon naman, hindi nga natin alam kung ano ang ginagawa ni Pacquiao, kung destructive o constructive. Dahil si Pacquiao mabait yun. Minsan, yung mga mababait, apektado sa advice, minsan ang problema yung advisors. Baka yung mga advisors nagsasabi, sikat ka, pwede ka nang tumakbo, i-criticize mo ang presidente. Yun yung ibang para-paraan. At siyempre, sa Biblia din, ayaw ng Diyos yung destructive criticism. Ang gusto, inaulit ko, ayaw ng Diyos ang destructive criticism. Kasi ang destructive criticism, kinikriticize mo lang yung tao para masaktan ang damdamin. Pangalawa, para ma-discourage siya. At pangatlo, dati-dati noon, may ethics ang mga abogado, legal ethics, na ang abogado, kung pwede, huwag mong i-criticize ang kapwa-abogado sa public. Pero ngayon, parang nawawala na kasi ang mga abogado, siraan na rin kahit sa media.
Ang mga doktor din noon, merong din ethics na ang medical doctor, wag mong sisirain yung kapwa medical doctor. Sa mga preachers, mga pastor, ganun din, may ethics. Wag mo i-criticize yung pastor, lalo na kung kasama mo sa fellowship, ang pastor na ito, kaibigan mo, wag mong i-criticize sa public. Sabihin mo sa kanya, personal. Ayan naman ang sabi ng Biblia. Kung meron kang kapatid na nakita mo na nagkamali, puntahan mo at sabihin mo yung mali, hindi yung sa media. Pero may mga pastor ngayon na kung merong kapwa nilang pastor na nagkamali, dinadown nila, pinupost sa Facebook. Kasi ang purpose nila para masira ang dignity ng pastor na ito at siya ang nagkikriticize, siya naman ang maitaas para siyang masabing, wow, banal, ganyan. Kaya yung nagkikriticize ng kapwa nilang pastor sa public, ito yung mga pastor na sa feeling nila banal sila. Sa feeling nila, hindi sila nagkakasala. Sa feeling nila, hindi sila nagkakamali. Kaya wala sila ibang tinitignan kundi yung pagkakamali ng ibang tao. Pero alam niyo ba na sa psychology minsan, pag ginagawa mong isang bagay, hindi mo mararamdaman na mali. Pero kapag ginawa ng ibang tao, doon mo makikita mali pala. Halimbawa, yung chismis ka ng chismis ka ng chismis. Minsan, ang pangit kasi ang okay lang, parang common sa babae na chismosa, pero parang hindi common, parang pangit sa lalaki na chismoso. May mga pastor na critic sila sa kapapastor nila sa public. Pero kapag sila naman akriniticize, iinit ang ulo kasi nakikita nila yung mali sa ibang tao. At yun ang masama. Kaya karamihan, nagkikriticize ang purpose, sisirain. Halimbawa, sa akin din, nasubukan ko rin yung ganon. Paano daw ako naging doktor? Siyempre, nung nag-start ako ng doctorate noon, module. Kasi wala pa namang noon, cellphone, module. Yan ang uso noon talaga, yung distance learning talaga from the Philippines to the US, module. Kaya inabot ako ng 18 years sa pag-aaral ng doctorate. 4 na doctorate, 18 years. At umabot pa hindi lang 18 years, umabot pa ng 18 years to 20 years. Kasi noon, medyo mabagal kasi noon kasi by module. Ipapadala sa iyo yung module from the college in America, sasagutin mo, padala mo by mail ulit. Kaya medyo may katagalan. Ngayon, napabilis yung aking distance learning nung nagkaroon na ng internet. Kaya medyo gumanda. At kailangan din pupunta ako ng Amerika. I went to the US, that was 2013 to 2016. Kailangan din ako mag-actual, mag-defense, at maraming nagsasabi si Dr. Dayogo, galing lang sa internet ang kanyang diploma. Binibili na yan ang diploma. Pero gusto kong sabihin, nasa Salt Lake Baptist College ako nag-aral. Hindi ko binili. Ang school na yan, ayaw nila sa binibili. Kailangan mag-exam ka. Marami akong ni-recommend. Siyempre, mag-start ka sa salvation kahit pastor ka na, mag-start ka pa rin doon. Yung iba, dahil sabi nila, alam na nila, binigyan ng katakot-takot na question. Kaya ang tawag, online. Pinakamahirap kaya online kasi ang online, wrong is wrong, right is right. Walang exception. I admit, sa online, ilang beses din ako bumagsak. Pero sa biyaya ng Diyos, nakapasa din. Kasi, sa doctorate kasi, kailangan talaga yung definition of terms. Naghahanap ka ng mga, lalo na sa philosophy, kumuha ko ng philosophy,
naghahanap ka ng mga the same, yung mga words, kung ano yung mga synonyms, kung ano yung ibang sense. Ganon po. Kaya hindi po basta-basta ang magdoktor, katakot-takot po ang research na gagawin. At marami namang doktor na ang sinasabi natin dito is, excuse me, marami namang doktor na sinasabing honoris causa. Kung sino pa yung honoris, honorary doctorate, sila pang mayabang. At siyempre, iba talaga yung nag-aral ka. Yung honorary, nakita lang nila na qualified ka, nakita lang nila na successful ang ministry mo, successful ang gawain mo, kaya ka binibigyan ng honorary doctorate. Pero hindi natin pwedeng, pero iba pa rin yung earn. Alam naman natin ang earn, talagang nag-aral ka, pumasa ka. Kaya marami nagsasabi noon na, peki ako, ito daw ay galing lang sa, binili ko daw sa internet. Alam mo, muntik ko nang magdemanda. Naghahanap ako ng ebidensya at magwi-witness na yung mga tao ito na nagsabi sa internet, sa FB, na binili ko lang sa internet ang diploma ko, actually, i-record ko ang problema biglang nawala. Siguro tinanggal nila. Kasi gusto kong idemanda ang mga taong ito ng libel. Para naman matuto sila. Pero naisip ko, wag na. Kawawa naman sila. Yung isa, nakiusap, pag-usapan na lang natin, ganon. Yung dalawa, nag-apology, ang sinabi, narinig lang daw. Kaya mahirap po yung nagpo-post tayo ng mga bagay. Kasi maraming fake news. Mahirap yung nagpo-post tayo ng isang mga bagay na hindi natin mapatunayan. Pwede kayong pumunta ng Amerika, i-challenge nyo. At makita nyo, itanong nyo sa school kung nag-aral ako doon o hindi. Hindi lang nyo nababasa kasi hindi ko ganong pinapublish. Yung usapan namin sa aming marami din akong mga classmates, mga kilala doon. Pero ganun pa man, napag-aralan ko rin na siyempre wag na tayong papatol kung ang nakikriticize sa iyo ay hindi naman doktor, sa ordinaryo lang na sobrang yabang na, wag nang patulan. Kasi wala ka rin gana na papatulan mo yon. Ay siyempre, kasama din sa pinag-aralan, kapag ikaw kasi ang nag-aaral pataas, meron tayong sinasabing ethics, marunong tayong rumispeto sa tao, marunong tayong umintindi sa kalagayan ng tao, kaya mas maunawain ka kung mataas ang pinag-aralan mo. At napag-aralan din natin na the more na mataas ang pinag-aralan mo, the more na humble ka. Kasi yun din naman ang itinuro ng ating Panginoong Hesus, pagpapakumbaba. Kaya hayaan na natin, wag na nang patulan ang mga nagkikriticize sa atin na hindi naman constructive. Kaya may dalawang klase ng criticism. Una, destructive. Ito yung hindi maganda kasi ang purpose mo, sisirain mo lang. Tignan nga natin ang sinasabi ng Biblia sa James chapter 4, 11 to 12. Tingnan nga natin kung anong sinasabi ng Biblia sa destructive criticism. Ito ang sinasabi ng Biblia, speak not evil one of another. Diba? Ibig sabihin, ayaw ni James or ayaw ng Panginoon yung pagkikriticize natin, paninira natin sa pori ng isang tao. At lalong-lalo na, yung kinikriticize mo, kagaya ngayon, ang daming mga pastor na ang liliit ng ministry, kinikriticize si Congressman Abante. Si Congressman Abante, malaki na ang ministry. Kung may kayabangan, okay lang, congressman yan. Nakaya niyang nag-congressman, ikaw, kaya ba bang mag-congressman? Tingnan mo ang ministry niya. Ay kung mayabang,
may pinagyayabang. Ay yung walang pinagyayabang at mayabang, nakakahiya. Sa akin, kahit marami akong nakikita na mali kay Dr. Abante or Congressman Abante, hindi ako nagkikriticize. Dahil una, rinerespeto ko, nakikita ko yung malaking ministry. Karamihan na criticism sa kanya is, mayabang daw, papuri lang ang gusto niya, bahala na siya sa Panginoon. Kaya wag nating i-criticize yung mas malago ang gawain sa atin. Kasi ang pangit yung criticize ka ng criticize, ay tignan mo yung ministry mo. Dapat lumago ka. At kung malago ka na, ang i-criticize mo yung hindi lumalago. Sabihin mo, may problema kayo, kaya hindi kayo lumalago. Kung talagang tinawag kayo ng Panginoon, lalago kayo, pwede mong sabihin. At kung hindi lumago, at yung criticize mo, siya naman ang binibless ng Panginoon. Halimbawa, nagpapasalamat ako, meron akong mga sinusuportahan na around 40 missionaries. Hindi naman namin kayang suportahan yan kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. And yet, marami pang nagkikriticize. Pero sabi ng Biblia, ano mga ulit? Verse 11. Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of, kulang yung screen natin, of the law, and judgeth the law, but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. So, tingnan nyo, there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judges another? Kaya yung pagkikriticize, pagpupuna natin palagi sa iba, sa kapwa manggagawa, paglabag din sa batas ng Diyos. Kaya masama po ang nagkikriticize, naninira ng puri, palagi natin sinisira ang kapwa manggagawa, ay tingnan mo muna yung ministry mo, palaguin mo yung ministry mo. Huwag mong titignan yung pagkakamali ng iba. I-focus mo sa ministry mo para lumago ka. Para kaya mo na rin mag-support ng maraming missionary, hindi yung daldal ng daldal, na hanggang daldal lang naman. Yun ang problema. Ang daming mga nagpapasikat sa FB. Ang daming nagkikriticize sa FB. Sa alam ko, sa awa ng Panginoon, hindi ko kayang mag-criticize sa public. Ang kinikriticize lang natin, yung hindi magandang gawain. Pero kapag pininpoint mo, sinabi mo ang isang tao na ganito ang ginagawa, paninira yon. Pero kapag sinabi mo na may isang ganitong ginagawa, mali yon. Kasi totoo nga naman, palagi kong sinasabi, kasi nung sa Amerika ako, may mga churches na napupuntahan ko, nakikita ko yung mga pangalan ng mga Pilipinong pastor. Nakikita ko yung report nila. At nagtataka ako, hindi naman ganon karami ang kanyang missionaries. Ay bakit? Yon sa report niya, nagsusupport daw siya ng mga 80 missionaries. Ay aapat lang yung missionary niya. Yun ang kinikriticize natin, hindi magandang gawain yon. Pero wag kang magpangalan, kasi paninira talaga yan. Pero kapag gumawa ka ng example yon, may pagkakaiba, yung gumawa ka ng hindi magandang gawain ng pastor, kasi yung pangalanan mo yung pastor na ganito ang ginagawa. Paninira yon. Kaya hindi maganda o ayaw ng Diyos yung destructive criticism. Next, tignan nga natin yung ibang scripture.
Tingnan nga natin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verses 1 to 4 siguro ito. Verse 1, itong sinasabi, "Judge not that ye be not judged." Huwag kang maghusga, huwag kang magpuna, para hindi ka huhusgaan. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eyes? Okay, so very clear. Wala kang karapatan na mag-criticize kung may problema rin sa ministry mo. Napupuna mo ang pagkakamali ng malalaking gawain, malalaking pastor, pero ikaw hindi ka lumalago. Hindi ba ang importante sa Diyos, marami kang mawin na kaluluwa? Lumaki ang ministry mo. Hindi yung perfection. Oo nga, perfect ka, pero wala ka namang maraming kaluluwa na nadadala sa Panginoon. Yan ang point ko dito. Huwag natin i-criticize yung mas malaki ang gawain kaysa atin. Criticize mo yung alam mo na hindi gumagawa, hindi lumalago ang ministry. Kaya dito, pwede kang mag-criticize kung ikaw ay perfect ka. Kasi sabi doon, nakikita mo yung dumi sa mata ng iba, pero hindi mo nakikita yung mas malaki pang dumi sa mata mo. Bago mo i-criticize ang ibang tao, criticize first yourself. Turuan mo muna yung sarili mo bago mo turuan ang ibang tao. Next. Pangalawa naman, okay. Pangalawa, ang tawag natin dito, constructive criticism. Ito ang hindi masama. Ang ibig sabihin ng constructive, yung sabi ko nung una, halimbawa nung kumuha ako ng doctorate ko sa US, meron akong mentor. May mga mentor na naka-assign, may mga doctors na naka-assign sa iyo kung estudyante ka. Gumagawa ako ng dissertation ko. Siya ang nagsasabi ko lang ito, wala kang reference, kailangan mo patunayan. If you speak about your experience, no problem. But when you speak about doctrinal aspect, when you speak about definitions, you need to have reference so that the public believe in you, unless you are a doctor. Pag doktor ka na at pwede mong sabihin, what I understand, maniwala sila kasi alam nila, doktor ka. Pero kapag ikaw ay nagdo-doctorate, nag-aaral ka pa lamang, kailangan mo ang mga reference. Kaya nga sa preaching, nasanay ako sa educational at kailangan hindi ka magsasalita ng isang bagay na hindi mo mapatunayan. Halimbawa, sinabi mo sa member na ikaw ay magnanakaw at hanggang doon lang, masasaktan yon. Pero kapag in-explain mo, ikaw ay magnanakaw dahil ang sabi ng Biblia, pag hindi mo binigay yung tithes mo, robber ka, magnanakaw ka, according to Malakay chapter 3, verses 8 to 10. Yun po, hindi tayo basta-basta nagbibigkas, lalo ng mabigat na salita, na hindi natin mapatunayan. Kasi totoo nga naman may mga Kristiyano kumakain ng nakaw. Ang pangit, yung galit tayo sa mga mayors, galit tayo sa mga congressman, mga politician na nagmungurap, nagnanakaw, ay tayo mga Kristiyano ang ninanakawan natin, Panginoon. Di mas pangit yon? Mas masama yon? Anong klaseng konsensyang meron tayo? Pag may kailangan ka, Panginoon pa rin. Lahat na nagbibigay ng pangangailangan mo, Panginoon. Lahat na nagbibless sa iyo, Panginoon. Ang nagpo-protect sa iyo, Panginoon. Tapos nanakawan mo ang Panginoon. Anong klaseng puso? Anong klaseng konsensya ka? Kaya mag-isip-isip tayo mga Kristiyano.
Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Well, ang sinasabi ko, constructive kasi totoo. Ano naman ang ibig sabihin ng constructive? Tingnan nga muna natin si Titus. Titus muna. Titus 1:13. This witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Hindi masama ang criticism o rebuke, pero kailangan positive. Ang purpose mo, pag rebuke mo ang isang tao, ang purpose mo, lalo na sa mga nangangaral, leader ng church, ang purpose nila para magiging malusog. O tignan mo, this witness is true. Logic ulit. Ito ay katotohanan. Kung ganon, pag criticize mo, rebuke mo, reprove mo ang maling gawain ng isang tao, ang halimbawa, tamad siya na gumawa ng kalooban ng Panginoon, anong sabi rito? Magiging malusog ang kanilang pananampalataya. Kaya sa lahat ng mga members, mga Kristiyano na ayaw na re-rebuke, walang magandang kinabukasan ng pananampalataya ng mga ito. Pero yung mga member na gusto-gusto na re-rebuke, lalo na galing sa sermon, nakikritisa yung maling gawain, sila ang talagang lalago. Magiging malusog ang kanilang pananampalataya. Pero, ang sinasabi dito ni Titus ay yung constructive, hindi yung paninira lang. Ang purpose mo, tulungan mo yung mga tao. Tingnan naman natin kay Timothy. Anong sinasabi ni Timothy tungkol sa constructive? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Ayan na. Yung criticism, reproof. You criticize, reproof, for correction, ibig sabihin, kinokorek mo yung maling ginawa. Kinokorek mo yung maling attitude. Kinokorek mo yung maling pananampalataya. Dahil ang purpose mo, para siya ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya hindi masama ang criticism provided that it must be a constructive in nature. Kaya, pero, kung mag-criticize ka, be sure. Halimbawa, ang hina naman ng pananampalataya nyo, sabihin mo sa kapwa mananampalataya, pero ikaw naman mahina ka. Kaya siguruhin mo muna na mas malakas ka bago mo punain yung kahinaan ng tao. Kaya nga hindi ka pwedeng mag-preach ng isang bagay na hindi mo ginagawa eh. Halimbawa, ang pangit ng ugali mo, pero mas pangit ang ugali mo. Diba? Kaya nga minsan, sinasabi natin, ang sabi ng Biblia, ang pinakamalaki na utos ng Diyos ay pagmamahal. Hindi ka naman marunong magmahal. Mag-preach ka about patience, wala ka namang patience. Ay paano kang maniniwala ngayon? Kaya inuulit ko, hindi po masama ang criticism provided na ito ay constructive in nature. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong pagkikinig. Well, marami pong nagsasabi din bakit daw nagsasalita ako na hindi ako nakikita. Ay ang dahilan kasi, dalawang dahilan. Unang-una, nais kong nakita nyo yung outline na ginawa ko sa screen para at least mababasa nyo. Pangalawa, minsan yung staff ko dito inaantok kaya hindi joke lang. Alert naman yung mga staff natin dito. Yan ang dahilan kung bakit nakaka-flash minsan, at least nakasulat, medyo yung iba, at least mabasa nila. Muli po, people are destroyed for lack of knowledge. If you are believing right, you are doing right. Salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay at patuloy po kayo na makinig at i-share din niyo ang video ito. At kung meron kayong katanungan, gusto kong tingnan niyo ulit sa screen.
tumawag kayo or mag-text kayo sa 0917-505-3049. 0933-867-8050. Ngayon, kung gusto naman ninyo sa internet lang sagutin ang iyong katanungan, mag-email po kayo sa ducdayogo@yahoo.com. Salamat din sa mga nagko-comment ng positive. Salamat din sa mga nag-e-email sa atin. Salamat sa maraming nagbibigay ng honor, nakakataba nga talaga sa puso. At salamat sa inyong mga emails. At yung iba naman, na kung gusto nyo sagutin natin sa YouTube, dito tayo sa YouTube magbigay ng clarification sa inyong katanungan. Yung iba naman, gusto nila ay sa text o kaya personal na doon na lang sa cellphone, pwede natin gawin yon. Depende po sa inyo. At kung meron kayong katanungan na gusto ninyo na sa email. At kung gusto ninyo personal lang, mag-text kayo, sasagutin ko kayo, pwede pa rin. Ngayon, kung gusto naman ninyo na ang iyong katanungan ay sasagutin natin dito sa YouTube, sasagutin din natin dito sa YouTube. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat sa programang ito. Salamat sa pagkakataon na nagawa naman namin ito ulit. Panginoon, sana po ang amin na pag-aralan ay makatulong po sa aming magandang attitude, magandang asal. Totoo nga na may mga nangangaral na walang ethics. Minsan may mga tao rin na walang ethics. Yung mga tao na marunong mag-criticize pero hindi nila nakikita ang kanilang sarili. Kaya salamat po sa inyong mga salita na nagbigay din sa amin ng kalinawan na bago kami mag-criticize, siguruhin muna namin na walang mapupuna sa amin. At hindi rin naman masama ang mag-reprove, mag-rebuke kung ito ay constructive in nature para sa kabutihan naman ng mga kapwa mananampalataya. Inihiling ko na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan at lahat po na nakikinig. Ipagpatuloy po ninyo na i-bless ang kanilang pangangailangan, protektahan po sila mula sa COVID, mula sa infeksyon. I-bless din ninyo ang aming bansa, ang aming presidente, mga senador, congressman, at lahat po nasa department, at lahat po ng nasa LGUs. Sana po, tulungan po ninyo ang aming mga leaders na magkaroon ng takot sa inyo, na hindi yung pangungurap ang kanilang ginagawa. Bigyan nyo sila ng takot, lalo na sa mga kapulisan, na imbis na sila sana ang aming rapiers o kaya sila ang mag-protect sa amin, sila pa ang nananakit. Kaya tulungan po ninyo ang leadership ng aming PNP chief na matulungan siya para sa pagbabago ng PNP. Ganun pa man, salamat din sa mga polis na nagiging preacher na ngayon dahil sa binago mo ang kanilang buhay. Sana po ang lahat ng PNP na hindi pa nabago ang buhay, kayo po ang magtrabaho sa kanila. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin at muli po, i-bless po ninyo ang bawat isa. Muli po, hinihiling namin, i-bless po ninyo ang programa ito. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.